po. Magandang umaga. Thank you very much. Ano po papasay ng grupo? Maganda. Hi, good morning. So, ako po si Christian Baula. So, isa sa mga officer ngayon ng Gmers. So, ako yung treasurer. So, right now, masabing newbie din ako sa grupo. Pero, isa talaga sa mga dream ko yung makatulong sa mga nangangailangan, lalo sa mga in case of rescue. So, marami na rin ako natututunan, lalo na doon sa mga bagong officers na yung mga officers kahit sa mga founders natin. So, isa talaga to sa may big dream ko talaga na mapasok sa gantong atikain na makatulong sa mga mamamayan ng mga Las Marinas. Ano ba? Salamat. Uy, ikaw na. Nag-video ka. Ay, nag-video ka? Oo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Manuel Uy. Yan po. So, isa po ako sa board of director po ng Gmers. Tapos, kung medyo busy sa school po ng TESDA. Doon po ako nagtuturo ng electrical installations and maintenance in situ. So, tinutulungan po namin yung mga kabataan saka yung mga walang work na magkaroon ng scholarship. Tapos sa Gmers naman po, pag meron kami time, yan. Kami po ay sumusuporta sa CBRR saka sa munisipyo. Maraming salamat po. Salamat po. Ayaw niya na magsalita? O sige, kakanta na lang. Sige, kakanta. Baka gusto niyo pa magsalita. Ayun, no. Bago yan, ha. Pwede dito na lang. Diyan na lang, pwede na niya. Dito, sayang ang exposure. Naka-video kasi sayang. Pwede. Kung anong gusto niyo. Pwede rin mag-talent, ha. Asol pa, dating presidente na Gmers, nag-newly elected na kami. Kasi nga sa graduating po, hindi ko rin masikaso. Kaya mas maganda na naisip namin na mag-elect ng bagong presidente. Ang sa akin na naman, pare-pareho naman tayo ng adikain ng makatulong. Katulad nung sa Riscom, ilang buwan namin nakasama sa checkpoint dyan sa may GMA. Kumbaga may nabuo na kaso kulang lang sa connection po. Kaya minsan hindi, pag may kailangan, hindi kami makatawag sa Riscom. Kasi po kulang sa communication po, kumbaga. Kaya po ako sa'yo. Kaya po sa atin, kaya ang mas importante ngayon yung communication po. Para mas mabilis po tayo makatulong sa mga nangangailangan. Yan lang po. Thank you very much po. Sino po next? Manuel. Nakatungo na sila lahat. Nakatungo na. Ay, God. Bago lang ako, eh. O, volunteer na lang. Volunteer. Kung wala, ako na akong papakilala. Bahala kayo. Okay na po. Napakasarap po napakasarap po na mapakinggan mula sa inyo sa dalawang grupo na ang isa lang ang adhikain natin. At itong adhikain natin na to ay talagang napakahirap. Hindi lang ito nare-realize ng ibang grupo dahil kung minsan iba yung kanilang mga priority, iba yung mga gusto nilang mangyari. At sa pagtulong na yan, kasi karamihan sa inyo lahat ng sinasabi is gusto makatulong. Yung pagtulong kasi is isa yan para sa personal na pananaw ko, personal opinion. Yan ay isang opportunity. Isang opportunity na hindi nagkakaroon lahat ng tao. O sabi nga nila, mas masarap na ikaw ang tumulong kaysa sa ikaw ang tulungan. Kapag may namatay naman, sabi nila, di bali nang tayo ang dumalaw, huwag lang tayo ang dalawin. Mahirap yun. Tumatawa na kayo. Ayun. Tapos yung priority ay yung ano na yan, yung mga bagay na ganito, mayroon niyang palaging kasamang responsibility. For every opportunity, coupled with responsibility. At yung responsibility, yun ang mahirap gawin. Okay po. So ngayong araw na to, nag-initiate kami ng
meeting, kahit alam ko na medyo mahirap yung schedules kasi lahat ngayon busy. But kayo ay may kanya-kanyang reason kung bakit kayo nandirito. Una, ang grupo ni Lieutenant Martinez ng Bravo Company ng Arrescom ay sumulat kay Mayor. Kaya lang, alam naman natin ngayon kung gaano rin kabisi si Mayor. So, bali ang nangyari, nagre-request si Lieutenant Martinez noong March 2 ng courtesy call with Mayor Jenny. Kaya lamang ngayon kasi ang strategy ng Dasmariñas, mayroon siyang mga trusted person na okay, pagka ganito, ikaw na ang bahala. Pagka ganito, ikaw na ang bahala. So mayroon ang tinatawag na delegation of authority. So nagkataon na yung letter ninyo ni Lieutenant Martinez, ma'am, eto nilagay ni Mayor is Raynor attend to this. Meaning, ako ang haharap sa inyo, ma'am, sa grupo ninyo, and ako naman ang magre-report kay Mayor. Kung ano yung mapapagkasundo natin ngayon, kung ano yung concern ninyo ngayon, issues and concern, ako na lang yung magpapa-upload kay Mayor. Kasi sobrang toxic po na schedule. Alam niyo naman, election. So, napakaaga nilang nagsisimula at late na rin sila natatapos. Ayun. Okay po. And then, ang next is yung letter ng ating kasamahan sa Dreamers. So, ganun din po. Ang totoo niyan, ang pinapatake charge sa inyo ay si admin, si Sir Ariel. So, ito yung tungkol naman dun sa request ninyo for Sumba Upland Summer Vacation. Okay. Ayan. So, yung dalawang group na yan is as CDRRMO, ako na lang muna mag-handle. But before tayo pumunta dun sa siguro kailangan ko pa rin magpakilala. Kasi hindi naman yata ako kilala ng mabuti na rin yung alam ninyo. Wala lang ako, yun lang yun. Ayun, sige. Dati akong miyembro ng Philippine Navy. Hindi ako officer katulad ni Lieutenant Stroder at ni Lieutenant Martinez. Ako ay isang enlisted personnel na nag-start ako ng military career ko noong September 1, 1990 sa Tanay Rizal. So noon, composite ang training sa aming Army, Air Force, Navy, Marines, PSG, mga ganon. But sa class namin, tatlo lang, Army, Air Force, and Navy. So 1,800 kami magkakabatch. 84 doon ay Philippine Navy, kung saan ako nakasama. Sa 84 na yon, ako ang pang-83. By chance lang yon kasi nag-back out, hindi pa nagsisimula, mayroon nang nag-quit. So standby kami, napili ako para makasama nung plus 13. So yung plus 13 is malas na numero. Di ba 13? Pero yun ay naging swerte sa amin. So doon nagsimula yung namin, from September to December, nag-aaral kami sa Tanay ng Jungle Warfare Mountain Operation Course, JAMOC, yung tinatawag nila Trabaho Ranger. Pagkatapos after 3 months, December 16, 1990, pinag-iwa-hiwalay na kami. So training kami sa as Navy, training kami ng Basic Seaman Course hanggang March 15, 1991. Tapos bakasyon ng 15 days, noon time na yun na operahan yung tenga ko kasi na-infect ng tubig alat. And then after 15 days, so April 1, report ako sa Subic Naval Base, yung first assignment ko. O kasama namin yung mga Amerikano doon sa Subic Naval Base. Then November 10, 1992, umalis kami doon kasi na-dissolve yung SOBCOM, yung Subic Command. Then doon din kami inabot ng Mount Pinatubo. So November 10, 1992, nalipat ako ng Plans and Program ng Navy. So ako ay ang rango ko ng IPFC, o Seaman Second sa Navy. Ang unang assignment ko is Triggerman. Kasi headquarters ng Philippine Navy yung Triggerman. Ang tanong ng officer namin, Raynor, gusto mo magkape? Ibig sabihin, gusto niyang magkape. Nagpapatimpla lang yun ng kape. Hindi niya sabihin niya, Raynor, coffee nga. Hindi. Di ba ma'am, hindi ko alam kung pinapractice niya. Para hindi masyadong diretso yung order na, Raynor, timpla mo ako ng kape. Medyo tatanong, Raynor, gusto mo magkape? Lalo na pag may bisita. Yan, may bisita yan. So, Triggerman. Lagi nakagano ng kape ang
alam niyo na yung triggerman ha. Dapat talaga ako magkakilala sa inyo. Triggerman, messenger, tagalinis ng sasakyan. Pag sinabi niya may biyahe ako bukas, yung stock car niya, yung mga kotse, tagalinis, taga-vacuum, taga-wax, yun yung mga una kong trabaho. Pagkatapos, dahil ako ay graduate ng IT, Targe, pasok! Okay, good morning. Ayun, tapos inassign nila ako sa International Treaty Affairs na branch ng Plans and Program. Kaya yung pinag-aawayan ngayon, yung 1951 na Mutual Defense Treaty ng RD at saka ng US, kami ang may hawak noon, yung branch ko noon. Ako ang NCOIC noon, ng branch na yan. Kaya yung nakapaloob sa MDT, Mutual Defense Treaty, ang very, very specific doon, kapag ginera ng sino mong bansa ang Pilipinas, nagkaroon ng aggression, nagkaroon ng armed conflict from other nation or country, papasok ngayon si Amerika. Yan yung tinatawag natin ngayon sa CDRRM na contingency plan. Kailan i-activate ang EOC, kailan kukuha ng volunteer. Yun. Ganon din yung Mutual Defense Treaty. So mayroon tayong Mutual Defense Treaty of 1951 sa Amerika. Kaya kung ay naalala natin, sa ubig tayo ng China, basta walang putukan. Kasi pag may putukan, papasok na yung That time, walang aggression, walang encroachment, walang invasion sa West Philippine Sea, sa may Palawan. Malaya ang lahat. Bakit? Hindi pumapasok yung China. Dahil nandiyan yung Amerika, nasa Subic Naval Base. So yun yung importance na nandito yung military base. Yan. So 1992, plano kami, tapos na-involve na ako sa modernization ng Philippine Navy. Yan. So, ang issue sa akin noon, para hindi ako makatulog, kasi that time wala pa mang PowerPoint. Ang ginagamit namin paggawa ng presentation, storyboard line. Manual lahat. Kung gusto mong magpatakbo ng barko, idodrawing mo yun, lalagyan mo ng animation. Kung gusto mong mag-print, ang ginagamit namin, platter, yung parang kamay na gano'n may hawak ng ballpen. Ang nun, tak, pwede kang matulog bago matapos yung isang bond paper. Ganon siya, yung mag-print lang noon. Tapos pagka ang kulay na kukunin niya ay pula, aatras yung kamay, bibitawan yung green, pupunta dun sa pula. RGB lang noon, red, green, and blue. So ganon kahirap yung pinagdaanan namin. Tapos dahil ako ay naging isa sa asset ng Philippine Navy, hindi na nila ako pinayagang mag-aral. Tapos, hindi na ako nakapag-take ng promotional examination. Bakit? Yung basic requirement bilang sundalo ng Navy, wala ako. So after 6 years, November 10 ulit, 1998, umalis ako ng headquarters ng Philippine Navy, napunta ako sa Philippine Fleet. Yung mga barko na. Bakit? Hindi na ako maka-exam eh. Napag-iwanan na ako ng mga kabals ko, mga sargento na yung mga kabals ko, ako seaman sitaw pa rin. Seaman second, ang tawag sa amin, seaman sitaw sa Navy. Yun. Tapos pagdating ko ng Philippine Fleet, hindi, Raymond, kailangan kita dito sa opisina, marunong ka sa computer eh. Sige po. Paano yung requirements ko? Di bale, yung pangalan mo naka-assign sa barko. Physically, dito ka mag-duty sa office. So mayroon ako sea duty na 25% ng basic pay. So, mga 7 months lang ako doon, nalipat ako sa Camp Aguinaldo. Isa ako sa pinalad na makapasa sa interview ni General Reyes, Angelo Reyes. Class 65. Class 66 sa Philippine Military Academy. Ayan. Tapos ako yung isang Navy na 100, ano kami nun 181 kami sa isang opisina, chief of staff kasama yung mga security. Ako yung pang 181 ulit. Palad ah. Ako na naman, kasi ako yung pinaka-mabang rango. Yung mga 3 years in service namin, wala na, corporal, sergeant na. Ako, 9 years in service, PFC pa rin. So, hinayaan ko lang yun. So, trabaho, sinasabayan ko sila, puyat. Hanggang nagtiwala sa akin si General Reyes, naging IT ako ng pamilya niya. Pag may problema sa computer, ako nang gumagawa. Yung after 3 months, nagulat na lang, pinatawag ako sa office niya. First time ko siya nakaharap ng face-to-face. Kasi general, hindi naman yung basta-basta makikipag-usap sa PFC.
Pinamayan niya ako, Raynor, pinapromote kita. So, corporal ka na. So, yan, gulat na gulat ako. Kasi kung pupunin kayo sa Navy, mag-stay pa ako ng 2 years, tatapusin kayo si duty ko, then bago ako mag-take ng Promex, ang Promex namin, once a year. Hindi katulad sa amin every Saturday. Pag bumaksa ka na yung Sabado, pwede ka ulit mag-take ng next Saturday. Sa amin, once a year lang. So, yun, na-promote ako. Tapos, Raynor, ikaw ng personnel NCO. So, ako na mag-manage ng personnel. Pagkatapos noon, pinatawag niya ako for the second time around, pinakbayan niya ako, sinabi niya, Raynor, mag-aral ka sa US. Mag-apply ka. So, apply ako. 74 kaming naglaban-laban, nag-number 2 ako. So, yung nag-number 1, nakaalis that year, 2000, year 2000, nakaalis. Lumipat naman kami kasi nagkagulo noon, nag-take over si GMA, si ERA, tapos nag-take over si General Reyes sa Malacanang, and then pag-assume ni President Arroyo, January, siya naman ang itinalaga na, March pala, pagka-retired niya, itinalaga siya ng Secretary ng National Defense. Sinama niya rin ako doon. Pagkatapos, 2001 na yan, July, umalis na ako. Abroad na ako sa CONUS. Yun yung pagka-military personnel ka narinig nila na graduate ng CONUS yan. Ay, ibig sabihin nun, Continental United States graduate. So, nakagraduate ako doon sa Fort Gordon sa Georgia, USA. Pagkatapos, 2001 yan, 2006, nag-aaral na ako ng Geographical Information System. So, gusto ko malaman kung paano nag-ooperate yun. Tapos, yung before ng 2007 na yan, na-assign na ako from DNR, Chief of Staff Office, DND, DILG, DNR, napuntahan ko na sila lahat. Tapos, bumagsak ako sa ISAP, Intelligence ng AFP. Then, sa J2. 2007, pinadala ako nila sa UN, United Nations, as Geographical Information Assistant. Ayun, so nagtrabaho ako doon hanggang February 2008. Pagkatapos, bago ako bumalik dito, binigyan ako ng award ng United Nations. May kasamang offer na magtrabaho ka dito sa amin. Sabi ko, hindi pa ako college graduate. Kung hahawakan ko itong Geographical Information Assistant nito, ang laki ng sweldo nito. At hindi ko kayo mapapagbigyan. Sabi niya, bakit naman? Eh, kaya mo naman yung trabaho. Hanggang may Pilipino po ang United Nations, hindi ako papayag. Bakit? Kapag may Pilipino, wala yung gagawin. Kundi silipin ka ng silipin. Bakit mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo, mas mataas ang sweldo mo? So, para maiwasan ko yun, hindi po ako pumayag. Okay, kinulit nila ako hanggang in-interview kami worldwide. 5 kami na in-interview para sa isang particular na position sa United Nations. Nagpangalawa na naman ako. Ang reason kung bakit ako hindi number 1, hindi ako marunong mag-preach. Requirements kasi yun. Dapat marunong ka magsalita ng preach. Ayun, 2008 yan. Tapos nagturo ako, nag-develop ako ng mga program sa Philippine Navy. Yung mga barcoding system, yung document tracking, kaya kami nun wala ng logbook. So yun yung dinevelop ko, tapos nag-aaral ako ng preventive maintenance ng mga barko namin. Yung tipong pag nag-alarm na yung database mo, sasabihin niya sa'yo, for overhauling na yung iyong makina. Mayroon ka pang 1,000 running hours before siya i-overhaul. Pagkatapos, habang naghihintay ka no, nagpapa-approve ka na. Kunyari, ang isang makina ay, para ka rin ng may sasakyan, pag nagpa-change oil ka, sasabihin sa'yo, synthetic ba? Fully synthetic. Tapos pag sinabi, 7,000 kilometers, dapat magpa-change oil ka ulit. 6,000 pa lang, sinasabi na sa'yo ng system na magpapa-change oil ka. At kapag nagpa-change oil ka, kailangan mo ng air filter, fuel filter, kung pangalawang ano na to, kailangan mo magpalit ng spark plug, kung gasoline yan. Tapos paano ba magtanggal ng filter, paano magkabit, anong kailangan mo, anong pangtanggal, nandun lahat yan sa system. So, iniikot ko na ngayon yung Pilipinas, pagtuturo noon. Lahat ng barko, lahat ng crew, tinuturuan namin paano ganito. Hanggang isang araw, sinabi sa amin ng isang officer na, Raynor, yung ginagawa mo, pwede mong ilaban sa TAPS. Sabi, ano yung TAPS? Naririnig ko lang yun. Yun yung outstanding Philippine soldier. Sabi ko, hindi na, sa kanila na lang yun.
Sabi niya, lumaban ka. Hindi na sir, kasi ang lumalaban dyan, yan yung mga, yung mga magagaling na sundalo ng Navy. Yun yung mga naging enlisted personnel of the year, parang nanalo ka na ng gano'n. Tapos sabi ko, hindi naman ako gano'n. Pinilit nila, kung may 2 weeks ka pa, lumaban ka. At sige na nga. Wala namang mawawala sa iyo. Sabi niya, may 20,000 ka pa. Sige, di lumaban ako. Nakalaban ko yung pinakamataas sa amin, yung MAC ko, yung parang Sergeant Major ng Navy. Ng buong Navy ang galing-galing din nun. Ayun, natalo sila. Ayun, Dapat natalo ipinilit ko sila. Kaya yung MAC po namin, yung Sergeant Major, pag nakikita ako ng baliktad, siya sumasaludo sa akin sa headquarters. Ako naman, takbo naman ako sa kanya, bababa ko yung kamay. Ganun kami na-develop yung aming camaraderie. So, nanalo ko 2009 ng Outstanding Philippine Soldier. Inawardan ako ni President Arroyo. Tapos, doon ako nakilala ni Kong TV. Wala akong pakialam sa politika noon. Kasi ang organization natin ay apolitical. Hindi tayo pwedeng magpasama sa dilaw, sa pink, sa pula, o kung kanino man. Doon ako nasanay. So, nagkakilala kami ni Kong. Pinagalitan niya ako kasi daw ano daw ginagawa ko sa Malacanang, bakit daw ako inawardan ni Arroyo, President Arroyo, na wala siyang alam. So, in-interview niya ako, tapos sabi niya, sige, sasama kita sa gawad parangan ng yung sa Dasmariñas, yung mga top 3 ng bawat school. So, inawardan nila ako doon. Inawardan ako ni Mayor na karangalan, gawad karangalan ng bayan. Pagkatapos, sa katuwaan ko naman, kasi binigyan nila ako ng parang 75,000 noon, yung lahat ng pinagkanta ko sa inyong dinevelop kong program sa Navy, i-donate ko sa DASMA. Kaya nasa Navy pa ako, ini-invite na ako nila kong PD ni Mayor Jenny para magtulog dyan sa City Hall. So, in-implement namin yan yung barcoding system. Yan. Tapos, nagkaroon ng anomalya sa AFP, yung pondo ng United Nations. Alam ni Congressman na galing ako sa UN. Nag-meet kami sa isang coffee shop. Tapos pag-uusapan namin, alam mo ba yung mga ganito? Kung ano yung mga alam ko, sinasabi ko sa kanya, binibring up niya man sa hearing. Kaya tuwang-tuwa rin kami noon. Ayan. Doon kami nagkakilala ni Kong. Tapos 2011, inilaban nila ako ng Presidential Lingkod Bayan Award sa Civil Service Commission. Ang kalaban ko dyan, okay, magagalit si Mayor Arcillas ng Santa Rosa, Laguna. Si Governor Ejercito ng Laguna. Yan ang dalawang kalaban. Si Undersecretary Subidum ng Pag-asa. Si Assistant Secretary C ng DOJ. Nakalimutan ko lang, si Ma'am Carmen Sita, yun yung scientist ng UP, University of the Philippines. Mayor Hagidorn ng Palawan. Pinalo ako ni Governor Ejercito ng 0.3. 0.3 lang. Ayun. So, yun yung yung mga major achievements ko sa AFP. Tapos na-awardan ako doon ng Outstanding Achievement Medal. Bihirang-bihira lang na AFP personnel nakakakuha. Nag-retire ako ng 2014, nagtago ng 6 months. Nang malaman ni Congressman na nag-retire na ako, pinagalitan ako. Bakit daw hindi ako sa kanya nagpapakita? So doon, nagsimula yun. 2015, ginagawa ko itong pagamutan. Nagawa na pala ito pero hindi pa nag-o-open. Kinuha niya na akong consultant. That time, mayroon akong negosyo noon, internet cafe, tapos tindahan ng CCTV. Tapos consultant ako ng Metrobank. Ako rin yung gumagawa kasi ng mga database sa Metrobank sa Makati, yung Maine. Pagkatapos yung Bureau of Correction, pumapasok ako dyan hanggang sa Maximum Security Compound. Tsaka yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nung uling ako dito ni Kong, isinara ko yung negosyo ko. Tapos iniwan ko yung 3 consultancy ko. Kumikita ko ng nasa 110,000 a month. Tapos sarili ko pa yung oras ko. Ngayon, nung makuha niya ako dito, una, consultant. After 3 months, naging head na ako ng OIC na ako ng IT. Dahil nag-open ang pagamutan. Nag-open na yung engineering, kinuha niya na rin ako. So, ang hawak ko ng 3 na. Yung CCTV, IT, at saka engineering. Tapos, ilang buwan pang lumipas, dumating na rin dito si Rescue.
ako na rin ang pinahawak yung CTRSP group. Siguro yung mga nakakasama ninyo noong time na wala pang CDRRMO. And then lumipat na rin sa ambulance center. So nakalima na agad ako. Tapos ako na ang ginawang chief security officer dito. Pa-anim na. Tapos dumating sa radio room. Naging 7 na. Tapos nagbabanta ito si Carl. Wala tayong paalam-alam. Dahil sa reorganization, si Sir Ariel na dati niyong kasama sa CPR, nalipat na city administrator. Tapos nag-usap daw yung mag-asawa, ewan ko kung totoo, pinausap ako, at ito ang napili namin na magsi-CDRRM mo. So sabi ko, alam ko yung kapasidad ko, pero alam ko rin yung limitasyon ko. Hindi po ako qualified dyan. Hindi, sabi niya gano'n, ikaw nga ano namin eh. Ano pong item, bibigyan kita ng item na salary grade 24. Wow, laki. Kulang-kulang 100,000. Pero co-terminus. So, ano gagawin ko para mag-qualify? Kailangan ko mag-aral. So, nag-aaral pa rin ako ngayon gabi, hanggang alas 11 ng gabi. Online. Ayun. So, ngayon, 8 na yung opisina ko sa CDRRMO at yung CDRRMO ang pinakamahirap. Ang dami, bubugin ka sa papel sa mga documentation. Pagkatapos, itong dapat may mga partners din na katulad nyo. Doon na kayo ngayon pumapasok. Kaya lang, ang CDRRMO, paano mo siya i-manage? Kasi nakikita ko kayo, nag-uusap nga kami ni Lieutenant kanina. Ay, kung nahawa ako sa tropa eh. Kasi sabi ko, ang sa akin, ang opinion ko, kung kayo ay mag-augment, kayong dalawang grupo ay mag-augment sa City of Dasmariñas, parabitin nyo rin kami, yung CDRRMO. Sir, mag-augment kami dyan sa Dasma, kinausap kami ni PNP. So, para alam ko na ang nag-request sa inyo ay si PNP. Ang isa kong tanong ngayon, mayroon na ba kayong MOA sa PNP? Ayun, wala. Ma'am, kayo po. Wala rin. Ngayon, ang GMERS kasi ma'am ay isa sa ating mga partners as nabibilong sila sa civil society organization. Yun ay mandated ng Republic Act 10121. Yung disaster law. Ngayon, dahil sila ay miyembro namin, mayroon kaming obligasyon sa kanila. Actually, napagawa sila ng bagong ID, pinarmahan namin, na-distribute na ulit sa inyo, no? Yun. Tapos, aktibo rin sila. Kaya lamang, yun nga, kung minsan, nagtatanong ako, sino kaya ang kumuha sa kanila? Parang sa inyo rin. Bakit? Una, hindi ako para makialam. Pero kayo, alam ko na partner ko kayo. Pero, kung makita ko kayo sa isang event, tulad dun sa arena, na nandun kayo, natutuwa ako kasi nandun kayo eh. Pero mayroon agad ang tanong sa akin, sa isip ko. Sino kaya ang kumuha sa kanila? Kasi si PNP na kumuha sa inyo rin, as force multiplier, wala rin sa amin sinabi. Ngayon, tapos makikita ko kayo na hindi na kayo kumakain. Kaya inuna ko yung pagkain nyo ngayon. Nag-get mo na. Bakit mo na yung pagkain? Ayun. Hindi ako pabaya na tao sa kahit na ang totoo niyan is malaki ang sweldo pero malaki din yung gastos. At yung gastos na yun, hindi naman yung pinuprovide ng ano eh. Kaya lang, kailangan meron kayong magandang pag-uusap ng misis mo para hindi ka pagkakapan. Kaya pag nagpakain ako sa inyo, pipicture tayo. Hindi naman pinakain. Hindi ka nang magaling. Ganyan lang yan. Ganun yun. So nag-aalala ako sa inyo, to make the story short, nag-aalala ako sa inyo. Dahil nung magkasama-sama kami ng arrest ko sa arena noong March 26, narinig ko yung tropa, mababae pa nga eh. May pagkain na ba? Di ba Chief Dispo? Yes, sir. Tingnan ko kung pagkain ba kayo? Ano pa sir eh, pero mayroon daw eh. Nakakain na kami noon. Hindi ako makikialam. Kasi baka sabihin ng PNP sa akin, pakialam meron ka naman eh. Ang sa akin lamang, isa yan sa gusto ko mangyari na. Kapag nag-augment kayo, regardless kung sino ang nag-request sa inyo, at dito kayo sa DAS mapupunta,
tatabitin ninyo ako. O di kaya, i-text nyo ako, sir, for info, mga 20 kami, mag-augment kami dyan sa Sumba, mula kunyari April 11 hanggang April 18 ng umaga. Mga 20 po kami. Para ako naman, kapag tinext mo ako ng gano'n, tatakbuhan ko naman si admin. Admin, pwede ba mag-prepare kayo ng pagkain? Good for 20. Breakfast, lunch, dinner, para dun sa gymmers. Kapag nag-request ako sa kanya, sasabihin lang naman niya na, okay na yan sir, at mayroon na rin pagkain yan, care of ng PNP. Ay di at least ako, hindi ako sa inyo nag-aalala. Ngayon, kung meron namang kakayahan na mag-augment ng pagkain, personal na galing sa pamilya ko, mag-augment na lang ako. Pero yung basic na pagkain from breakfast to dinner, at least alam ko na kayo ay hindi nagugutom. Yun naman isa sa akin. Isa yon. Pero dapat yon ay nakapaloob din sa ating agreement. Anong klase ng disaster ang pwede tayo mag-augment? Ano ang kakayahan ng inyong grupo? Kasi sinabi natin, rescue. Kahit yan sa amin, City Rescue Group, Das Marinas. Kaya nga, may mga bagong hire ako dyan, hindi pa trained. Pag naglagay ka dito ng, hindi pala ito, ng rescue sa likod, o di kaya Star of Life, i-assume ng tao na hindi nakakaintindi doon na marunong kang mag-rescue. Kaya nung time na ako ay naging head ng City Rescue Group, mga first few months ko, bibinigyan ako ng tropa ng t-shirt, rescue, kompleto ang patches. Hindi ko siya sinusuot. Bakit? Mamaya nagdadrive ako dyan, may nadaanan akong aksidente. Pagkatapos, siyempre, ang instinct mo, tumulong. Pagtulong mo, mayroon palang marunong doon, at ikaw naman ay hindi trained, nakita niya na mali yung ginagawa mo, mapupulaan yung City Rescue Group. So, hindi ako nagsusuot noon, hanggang nung makumpleto ko yung program. Kasi sa AFP naman, yan sila ma'am, ano yan eh, kumpleto yan eh. Mayroon niyang firefighting. Yung mga basic, may first aid. Kaya lang, yung nagtitrain sa amin ay katulad din ng mga doctors namin sa hospital ng Navy na hindi certified o hindi accredited ng ng Office of Civil Defense. So hindi mo pwedeng ipakita during rescue operation. Ayun. So yun ang iniwasan ko. Napilitan ako ng mga training, ganito lahat ng training. Tapos, nung trained na ako, tsaka ako nagsuot ng rescue na damit para hindi nakakahiya. Yun yun. So ano yung mga programa namin ngayon? Ngayong April, may training kami ng BLS. Meron sa inyo kasama, di ba? At uubusin natin yan. Excuse me. By May, ititrain ko yung BGMP, yung CSWD na namin. Naghahanap ako ma'am sa inyo ng tropa na pwedeng isama. Mamadaliin ko ito kasi ang pronouncement ni President Duterte hanggang June 30 habang siya nanunungkulan, level 1 na lang. Kaya kung ito ay tataas ang case, posible na yung bagong president ay magdeklara ng mas mataas na alert level. Na kapag tumaas yan, putol na naman ang ating training, face-to-face training. Hindi naman pwedeng ang BLS ay online. Paano ka? Nag-CCTR ka na ba? O sa'yo, ito na. Hindi naman pwedeng yung wasar. Nag-training na ba kayo ng wasar? Hindi pa. Doon din namin kayo doon. Water Search and Rescue. Kung hindi kayo marunong lumangoy, doon kayo matututo. Yan, wasar. Kayo ma'am, magwawasar, di ba? May wasar doon sa Camp Prego de Dios. Nag-training niyo pa kayo ma'am? Yung mga tao kami na nag-wasar. Nag-training na ng wasar. Masarap yan. Kaya lang, sa Das Marinas, hindi mo siya gaano magagamit kasi wala naman tayong dagat dito. Hindi naman nagbabaha dito ng singlalim ng tulad ng ibang bayan. Ang mangyayari lamang doon, mag-augment lang tayo. Lalo na ngayon na sa ngayon kasi ako ang presidente ng buong Cavite. Yung parang yung nangyari din sa inyo, sir, na kaya lang yung sa amin, ako ang vice president,
yung presidente namin, Rosario, si Sir Manny Pueblo, nag-resign dahil tumakbo na ang punsyal ng Rosario. So based dun sa aming bylaws, kung sino ang vice president, siya ang magte-take over. Yun. So kaya ako naging president na ng Caldremo, yung Cavite Association of Local Disaster Risk Reduction and Management Officer. Tapos ngayon, nililigawan ako nila RD, tsaka ni Batangas, na magpresidente ng buong region. Na bagay natin hindi ko na mapapagpilian kasi talagang hindi ko na kaya. Ayusin ko na lang ito sa Cavite at ang part ng pag-aayos nun is yung unahin ko yung CDRRM o ng DASMA. Kung maayos ko yung CDRRM o ng DASMA at wala na silang makikita butas sa amin, then pwede na akong mag-augment sa province. Pag naayos ko na yung buong province, at saka may ako pwedeng itap dun sa region. But paano ko magagawa yun? Una, itong sa atin, ano bang agreement meron tayo? May agreement ba kayo sa CDR? Mayroon, dahil kayo ay CSO. May accreditation ba kayo? Meron? Pahingi ako ng phobia. CSO. Kasi kailangan yan sa SGLG. Pareho, binanggit yan, di ba? May copy ba tayo ng accreditation nila? Ha? Nakakuha tayo, mayroon. Ayun. So, kailangan yun. So, si Aresco, gagawa rin kami ng na makikipagmawa ang LGU sa iyo sa Bravo Company to formalize itong ating usapan. Kasi, ang understanding ko sa reservice, mayroon niyang tinatawag na AADP, Annual Active Duty Tour. Yun ay isa sa mga requirements para sa promotion. So kung unfair naman, kung mag-duty kayo sa Dasmariñas, na wala naman sa inyong i-issue na certificate na kayo ay na-actual duty dito sa kanila. Kapag mayroon ganon, magiging responsibility, kung may agreement na tayo, magiging responsibility ng CDRRM o yun, na kami ang mag-i-issue sa inyo ng AADP every time na mag-augment kayo dito sa amin. Ayan. So, paumanhin po sa inyo kasi itong aking certificate ay medyo may katagalan na to, last year pa to eh. Hindi ako nagkakamali, August kayo doon August kayo yata ako na positive eh. So, August kayo din kayo nag-duty doon. May mga certificate kami dito na gusto ko sanang pumunta doon sa Camp Riego de Dios para po personal ito na i-turn over sa inyo. Mula kay Major Marcelino hanggang kay Private Alan Paul Blanquisco. Ayun. Lahat po yan mayroon dito. Mapwera lamang kay Sergeant June Michael Pagit. Kilala niyo yan? Alam niyo ba siya na nag-apply siya dito sa DASMA? Tapos nag-resign? Ang gandang kwentuhan namin ng YouTube. Ayun. Ito ma'am, yan ay gusto ko talagang personally, sinabi ko yung mga tao namin na punta tayo ng Talsa. Para i-award natin yan, i-award natin sa kanila. Kasi maganda yan dito. Ako nung nandun ako sa AFP, punta lang kami sa EDSA, nag-compete kami, tapos bibigyan ka ng Military Commendation Medal. Additional na puntos yun. Yun. Kaya ngayon, ang ginawa ko, nung meron kami may nasunugan sa DASMA, may tatawag sa amin, sir, magdodonate po ako ng 20,000 pesos. Magdodonate po ako ng 50,000 pesos. Mayroon pang estudyante, nag-coordinate sa amin. Sir, paano po ang process kapag mag-donate sa mga nasunugan? Sabi ko, ano ma'am, pwede namang cash or in-kind. Kunyari, mayroon ka dyan isang dosenang noodles. Gusto nyo ibahagi sa amin? Pwede naman. Sabi niya, sir, mayroon po bang limit yung cash na donation? Sabi ko, wala. Kung ano lang yung kaya. Miss, pwede ko ba makuha yung pangalan? Awag na po. Sabi niya gano'n. Pwede po malaman yung Gcash mo. Sabi ko, sige, itong number ko na to, ito rin yung may Gcash. So, ayaw niya sabihin yung pangalan niya. Ay gumamit siya ng Gcash. Nalaman ko rin doon ang pangalan niya. Ayun. Pero, ang pinadala niya, 230 pesos.
dahil yun lang daw ang sobra sa kanyang isang buwan na pamasahe. Hmm. Nagtatrabaho siya, bata. Yun lang daw 230 ang sobra sa pera niya para sa isang buwan. So sabi ko, yung nagbibigay na yun ng 50,000 pesos, kahit na 100,000, 200,000, kaya niya yan. Hmm. Ngayon, kung ikaw ay mangungupit, kasi sa akin binabagsak yung ano eh, yung pera eh. Kung mangungupit ako, kaya kong gawin. Pero hindi ka ba nakukonsensya na yung bata, nagbigay ng 230 pesos. At kung mangungupit ka, pupupit ka ba ng 100 piso? Pupupit ka 5,000, 10,000 na hindi halata. Bakit? Sa iyo bumagsak eh. Hmm. Yung pera eh. Pwede mong declare kay Mayor na, ma'am, may nag-donate po, ganito, ganyan, 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 ganyan. Tapos may nag-donate po ng ganito, 230 pesos. Mapapawaw siya, hindi doon sa 50,000. Totoo. Dahil alam niya na yung taong nagbigay ng 50,000, may pera yun. Kahit na 200,000, kahit na kalahating milyon, pag si Mayor ang nag-request sa kanya personally, eh di lalo na. Pero yung voluntarily nagbigay ka ng 50,000, plus yung bata na nagbigay ng 230,000, abay nasa naman ang konsensya mo. O para hindi sila mag-isip ng masama laban sa akin, ang ginawa ko, nag-request ako ng mga certification kay Mayor na kino-comment yung bawat isa na nagpakain, yung nagdala ng mga relief goods, yung nagbigay ng cash donation, para i-formalize talaga na sila yung nagbigay ng mga ganitong amount. Para kapag in-account ako, mayroon akong ipapakita. Hindi ako nagkaroon dyan. Ito. At pag nilagay mo dyan yung sa certification, yung amount na binigay mo, yung bibigyan mo niyan, alam niya na yun talaga yung amount na binigay niya sa'yo. O walang pandaraya. Ayun. Paano magagawa yan? So doon namin sinisimulan. I-recognize yung mga taong tumutulong sa amin. Bakit? Ang disaster naman palala ng palala. O, sino taga Mindanao dito? May taga Mindanao dito? O, Mindanao dati naman wala namang bagyo yan eh. O, ngayon sila lagi ang binabanatan. Ang lindol. Hindi naman tinatamaan ng Mindanao dati. Ngayon sila lagi ang tinitira. For first quarter, more than 3,000 na nalindol ang na-record namin sa CBR. Karamihan dyan, Mindanao. Ano ang ibig sabihin? Palala ng palala yung sitwasyon. Sa pagpalala ng palala ang sitwasyon, sabi nga ni Undersecretary Sunidung, kapag hindi ka nagplano, magplano ka. Kapag hindi ka pa rin nagplano, magpipaid ka. So itong meeting natin na to is ito isang planning, coordinating conference na i-bring up natin kay Mayor para ma-strengthen yung ating organization. Pero ako, kung ako lang ang masusunod at kung itong CDRRM mo lang ang hawak ko sana, mas marami akong time na sa inyo, makipag-banding, makipag-usap, makipag-discussion, makipag-brainstorming. Bakit? Doon sa inputs ninyo, doon ako makakakuha ng mga bagay na dapat kong planahin. Miyembro ng Gmers, nakita ko, kunyari na huwag naman sana na-involve sa isang vehicular accident. Ano ang papel ng Dasmariñas doon? Sabi ko, ganun ba, Gmers? Okay, sabihin mo na ng kay ganito, ganito. Nakikiramay kami. Ano, ganun na lang? So, ang nasa isip ko ngayon is lahat ng volunteer namin, ipasasama namin sa insurance. At yung pinaplano namin, GSIS, parang ang insurance yata doon, parang huwag naman sana. Kunyari, ako na lang, namatay ako, may insurance ako doon, parang 3 million yata makukuha. Ngayon, kung partner ko, hindi ko siya dapat na pabayaan. Parang ang annual fee lang nun, parang 3,000 pesos yata, bawat isa. So magbabayad lang ang city government ng 3,000 para sa inyong lahat. Pagkatapos, insured na kayo. Kapag nag-response tayo, nagkaroon tayo ng responde, insured kayo, insured tayo. Wala tayong problema. Kung tayo ay kunin ni Lord, huwag naman sana, masaya si pare.
Happy. Sa wakas, nakatulong ka rin. Sa wakas, nakatulong ka rin sa pamilya mo. O, nakatulong ka ba? Hindi, kasi naikwento ko naman yun. Kasi yung si Zone 4, namin dyan, barangay Zone 4 namin, mayroon silang tinap na katulad yung volunteer. So, nag-volunteer, ang problema isang 13 years old at saka isang 14 years old, nag-training naman. So, ang nangyari, tumawag sa tropa namin, si Rescue Group, tapos di pinuntahan. Pagdating namin doon sa area, nandun na, may nagre-rescue na. Sabay may tumawag naman ulit na nag-isa pang aksidente. So, ang ginawa ng City Rescue Group, kaya nyo na yan, okay na kayo dyan, okay na kami dito sa, nakuha na namin, sasakay na doon sa sakyan, okay, bahala na kayo dyan, takbo kami doon sa susunod na aksidente. So, umalis sila. Yung pala, mga ipakilang sasakyan, may dumarating na kotse, mabilis. Yung dalawang minor, nagkakarga doon ng pasyente sa ambulance nila, binangga sila sa likuran. Yung 14 years old, puro dito. Ito yung baba ng tuhod. Ito yung taas ng tuhod. Putol, naman, paa niya. May insurance. Wala. So yun yung mga ganong pagkakataon, yun ang nagmumulat dun sa mga katulad namin na kahit pa paano ay nakakapag-recommend para maprotektahan mo rin yung iyong mga partners. So, yun yung gusto namin i-strengthen. Gusto namin makakuha ng complete list ng mga tao ninyo, updated as much as possible, accreditation, tapos yung ating CSO, yung mga ordinance natin, executive order, para na gano'n, maisulong namin. At yung CSO namin, ma-encourage pa namin yung ibang organization na sumama sa amin. Kasi tulad niya, ma'am, nabanggit niyo kanina, mabuti na lang dinagdagan nyo ng humanitarian. Kasi sabi nyo, ipoprovide kami ng mga assistance sa mga nangangailangan. So, tatanong ko sana, ma'am, kayo pwede ba kayo mag-provide ng financial assistance sa akin? Kasi nangangailangan yun. Nung closing mo, sinabi mo na humanitarian assistance. Wala na. Wala nang pag-asa na makakuha ng financial assistance. Ayun. Kayo ganun din, sinasabi mo mga assistance, mga tulong, ganyan. Willing kayo tumulong sa amin, pero in return, kahit hindi kayo nanghihingi, initiative namin kung ano ang dapat namin gawin para maging masaya naman yung ating pagsasama-sama dito. And then, kung kaya natin, kunyari, ang miyembro ninyo ay 100, maging 150 next year, ibig sabihin, kapag dumarami yung partner mo, marami kang nasasatisfy, marami ka rin natutulungan. Kaya yung tulong na ipinoprovide ninyo sa amin ay magantihan din namin ng tulong din na magiging pakipakinabang sa lahat. Kasi kung hindi at kayo lang, one way lang, kayo lang ang tumutulong sa amin, kahit ako rin, medyo, teka muna, mas maganda dyan si Carmona, doon lang tayo kay Carmona, hindi tayo doon nagugutom eh. Hindi paano naman si Dasma? Magbigay ka dyan ng yung tatlong private, ipadala mo doon. Okay na yan. Tayo mga sarento pataas. Dito tayo kay Carmona. Next time sila naman dito sa Carmona, tayo naman sa Dasma. Pero kung kunyari, ano kasi yan parang tinitingnan mo rin, parang kandidato. Kapag nanalo ba to, makikinabang yung Dasma. Pag nanalo si BBM, makikinabang ba yung Bicol? Pag nanalo ba si Lenny, makikinabang ba yung Ilocos? Paano naman yung walang kumandidato, taga-Samar? Ganito na lang kami. Tinitingnan din ng mga tao yun sa panahon ngayon. Kaya, yun na rin yung gusto namin mangyari ngayon. Titingnan namin yan. Total, mayroon namang mga legal basis na pwede namin sundin. Yung RA 10121, napaka-specific niya sa requirements. Lahat dapat meron. So dapat magsisimula tayo sa MOA kung mayroon na kayong mayroon tayong agreement pero nag-expire, kakalabitin nyo kami, sir, renew na namin itong ganito namin. Kasi kailangan updated tayo lahat. Lalo na kapag mayroon ng insurance. Ngayon yung insurance, as per GSIS, hindi na ito pwedeng ihabol ngayon, ngayong taon na to. So ang plano ko niyan, by July, itong this coming July, doon ako magsisimula para pagdating ng January,
effective na yung ating insurance. Ngayon, kung meron kayong other insurance na pwede kayo avail, dahil sa ibang grupo ninyo, mas maganda. Paano kung ang insurance nyo ay meron kayo sa Carmona, meron kayo sa GMA, meron kayo sa Dasma, meron kayo sa, ano ba isang bayan mo? Gentry. Kasi apat na insurance, hindi na masaya si pare noon. Masaya si pare noon. Diba? So yun yung plano namin i-work out. So, ang tingin din namin, lahat ng mandatory requirements sa A10121, hindi na ito kailangan dalawin pa pag kailangan mo. Kailangan kahit hindi mo siya kailangan, dapat readily available. Kasi parang hindi kami nangangarap, hindi kami nahihirapan. Kung anumang audit ang dumating, ready dapat talaga yung opisina. Pag sinabi niyang, kailangan namin ng inventory ng sasakyan, kailangan namin ng list of partners. Pag sabi mo sa GMERS at saka sa RSCOM na kailangan po namin ng listahan ninyo. Okay po, ito po, pero ano po ngayon? Nagbago na po kasi si Lieutenant Schroeder po ngayon po ay kapitan na. Tapos meron po kaming bagong hire ngayon. Malay nyo man, pagka umukay ako, isa na rin ako sa private na nakadagdag sa Bravo Company. Di 180 kayo, di 100. 81 kayo, pang 80 to ako. Sanay naman ako doon, lagi sa baba. Kahit saan ako mapunta, lagi ako nandun sa baba. Pagka nagkasama-sama na kami, doon na kami nagkakaalaman. So yun yung mga plano sana namin at gusto kong maging magawa ito as soon as possible. Ang target ko dito is before June, dapat planchado na lahat. Hindi lang kami talaga pwede ngayon hanggang patapusan kasi sobrang dami ng audit. At yung audit talagang ang dami nilang hinahanap, ang dami namin lacking requirements, ang dami namin dapat i-update, ang dami namin dapat na ma-comply. At sa panahon ngayon, labanan na kasi yan ng mga bayan. Hindi yung nagiging problema. Kaya ang isinusulong ko ngayon, bilang presidente ng Caldremo, mag-hire ako ng tao namin sa Caldremo. Pagkatapos, kung sino yung bayan dito sa Cavite na medyo mahina ang kulang ang manpower, kulang ang resources, i-augment namin yung empleyado ng Caldremo sa kanila. Para matulungan ko rin sila. Kasi tulad pa ko, napakayaman yan. Imos, ilan ang responder niya nila? 105. Ang Bacoor, 81. Kami first class na city rin kami, 10. Diba dami? Kaya pag may requirements kami, hirap. Pasensya na sir, day off po ako ngayon. Sa akin may day off na tayo. Wala, diba? Ang duty na sundalo ay 24 hours. Ha? 24/7. 24/7. 24/7 tuloy-tuloy. Swerte mo na pagka kami noon, pag nag-red alert, alam na namin. Ito yung dala mong gamit, ito yung trabaho mo, dapat ready ang malay mo. Excuse po. Yun sana yung mental condition na gusto kong iset sa CDRRMO. Kasi medyo mahirap yung trabaho. Nakita nyo ngayon summer, pero bumabaha. Grabe ang baha sa Mindanao ngayon. Pero summer yan. Wala naman dating ganyan noon. Pag summer noon, wala. Puro laro lang kami noon. Tumbang preso, aguang pigs, agulan, taguan, bata pa. Pag summer. Pero ngayon, may bagyo na rin. May paparating pa. Ang layo-layo pa, pero tropical depression na rin siya. Yung isa, ayaw namang umalis doon sa Mindanao. Kapag nasa disaster ka, sabi nga ng nanay ko, na mahirap. Yung nasa Navy ka o nasa disaster, mahirap dito. Hirap dito. Pagdating sa pagamutan, mayroon lang nagmura doon sa baba, namatay ang kamag-anak, tapos walang pagbayad, nagmura doon. Pag sinabi nila, hindi nila madesisyonan. Pag sinabi nila, Reyno, i-release mo na. Pati patay. Tayo lang nag-release dito. Di lalo na yung buhay. Kaya kailangan namin ng maraming katulad ninyo dito sa CDRRMO. Ang minimum requirements ng CSO, at least 4.
at saka isang private. So ang private namin is SM. Tapos kapag tulad niya sir, maraming award. Kung kayo ay sumali ngayon dun sa Gawad Kalasag at nanalo kayo, o kaya kahit hindi kayo nanalo, nag-entry lang kayo, ang laking puntos nun sa Gmers. Meron na sir. Oo, natin. Kaya kung hindi kayo nakapag-join ngayon, kasi ang deadline niya is April 15, hindi na kayo makakapag-join. Next year, sumali kayo. Iba yung may entry doon. Pag may Gawad Kalasag entry kayo, mare-recognize kayo sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Cavite. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng dilubyo sa Mindanao, at kayo ay recognize, pwede ko kayong dalhin doon. O, press, kailangan ko ng 20 na tao mo. Mag-mobilize tayo, punta tayo ng Davao, doon tayo. Tutulong tayo doon. Hindi kayo tatanungin na ano yan? Anong ano yan? Pag sinabi nilang Gmers, oo, yan, ganito yan, ganyan, ganyan. Pero kung pa Gmers, saan yan? Sa Cavite yan? Ano sila doon? CSO yan ng DASMA. So ibig sabihin yung may malaking question mark agad. Kasi kapag kayo sumama sa kanila sa operation, magkakaroon naman yan ng boundary. Bakit? Iba yung training nila, iba yung training ninyo. Iba yung nakasanayan nila, iba yung nakasanayan ninyo. Kaya nung magkaroon ng lindol sa Japan, nagkaroon ng tsunami, kung naaalala niyo yun. Ang sabi ng Japan government, kung pupunta kayo dito, para asikasuhin namin kayo, huwag na kayo pumunta. Laging nasa isip ko yan. Kung kunyari, pumunta kayo dito, Gmers, sir, sumbat na. Kami po ay mag-augment sa inyo. Okay sir, thank you very much. Sir, saan po kaya kami kukuha pagkain? Sir, may matutulugan po ba kami dyan? Sir, may generator kayo? Kasi kailangan po namin ng kahit mapapag-charge lang ng cellphone. Tapos sir, paano kaya pagkagabi? Ibig sabihin, kami na nagtatrabaho dito, kailangan pa namin mag-delegate ng isa pang tao para kumpletuhin yung requirements ninyo. Yun ang ayaw ng Japan. Kaya, self-sustainment ang kailangan. Pagka pumunta ka ng Australia ka, check din ka. Ito yung sinasabi ko ng kanina. Incident Command System. Gano'n siya ka-importante. Kapag may event, kunyari, Sumba, summer vacation, o kaya Oplan, Semana Santa, Lakbay, Alalay. Ang EOC natin, is operation center natin is, kung during this time, yung sa white alert natin, ang OPSEN is OPSEN lang. Yung araw-araw o routine na nangyayari, yun ang tinatrabaho nila. Kapag nagkaroon ng emergency, yung OPSEN ay nagiging Emergency Operation Center. Anong pagkakaiba ng dalawa? Kapag EOC na siya, kapag nag-shift siya from OPSEN to Emergency Operation Center, mayroon ka na agad ng tao, mayroon ka na ng liaison officer, mayroon ka ng ang una niyan, responsible officer, of course si Mayor yun. Tapos maglalagay siya doon ng EOC manager. Pagkatapos mayroon na siya doon liaison officer, may public information officer. Pagkatapos mayroon ka na doon admin, planning, operation, admin and supply or logistics. Ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan sa baba, sa ground, doon niyo i-coordinate sa EOC. Si EOC naman ang magsasabi na, oy, operation, ganito daw ang sitwasyon doon, ang dami daw na aksidente. O si operation ngayon mag-mobilize ng City Rescue Group, ng ambulance, ng kung ano man. Pag sinabi na, yung tropa doon, kailangan daw ng tubig kasi naubos ng tubig, ng dispenser. O logistic naman, pa-deliver ka doon ng tubig. Paano yung ginagawa? Gagawin yun dahil doon sa Incident Command System. Paano mangyayari yun? Every time na mayroong Incident Command System, mayroong ding Incident Management Team, IMT. Pagkatapos, kayo, natutulong sa DASMA, ang gagawin nyo, pupunta kayo sa EOC. Tapos doon kayo mag-check-in. Ako po ang presidente ng Gmers. Mayroon po akong 20 na tao kasama. Ready po sila 24/7. Kami po ay mag-stay dito hanggat hindi kayo nakaka-establish. Ang dala po namin gamit, mayroon kaming chainsaw, mayroon kaming 3 motorsiklo, mayroon kaming
rescue vehicle, mayroon kami ditong life ring, may lifeboat, yung mga ganon. Lahat yun, i-check in. So, ililista yun dun sa EOC. O, pag dumating sila, ma'am, Raynor, mayroon kami dito 80 na tao. Ready to augment kami. Ito yung team namin, mayroon kami QRT na 3 team. Bawat team ay 4 na tao. Mayroon kaming rubber boat, mayroon kaming ganito. So lahat yun, inililista doon sa EOC. Yung sa check-in. Tapos si EOC ngayon ang mag-deploy sa inyo. O ma'am, yung QRT mo, doon daw nilagay sa boundary ng IMOS. Yung isang team ma'am, ilagay nyo sa boundary ng Bacoor, sa may Danis Street. Tapos yung operation namin, inaalam nila yon, ilan ang naka-deploy sa IMOS, ilan ang naka-deploy sa Bacoor. Para naman, kung ano yung kailangan nila doon, sigurado may puprovide naman ni logistics. Ngayon, kung yun ay hindi natin ginagawa dito, sabog-sabog yan. Yan yung sinasabi ni former press ninyo na walang communication. Hindi kami makapag-coordinate. Hindi namin alam. Ako rin naman, pagdating ko sa checkpoint, sino itong mga nandito? Mayroong Habagat. Si Habagat, dati naming partner yan. Dito sa CDR. At kapag ganitong summer, pumupunta yan, mag-volunteer. Kaya lang, hindi ko rin sila naharap noon. O siguro, naghanap din sila ng ibang LGU kung saan pwede silang mag-serve. So, yun yung mga basic na kailangan natin muna magawa bago tayo pumunta dun sa mga advanced na pagpaplano. Kasi kasama dun sa advanced na planning namin, yung training ninyo. Ang ibig ko sabihin, kapag ako ay nag-rescue, naintindihan ninyo kung ano yung ginagawa ko. Bakit? Iisa lang ang nag-training sa atin, ang nag-train sa atin. Pero kung kunyari kayo ay train ng ibang, kunyari Red Cross sa inyo, tapos may nag-train sa amin, Rescue Aid, nagkasama tayo. Ang problema doon, nagkakaturuan. Kahit mismo doon sa sariling grupo ko, sa City Rescue Group, hindi magkasundo yung dalawa. Yung isang malaking tao namin, nabitawan niya yung spine board, nalaglag yung tao. Doon mismo, nagre-rescue sila, kinagalitan ng mga kasama. Ano sasabihin ng mga tao na nanonood? Lack of coordination. Wala. Kaya lalo na kung ang nanonood sa inyo ay marunong. Kasi hindi mo naman kilala yung nasa palibot eh. Diptingin mo. Oo. Nung isang araw dyan, ang mga 2 weeks ago yata, nasa paliparan ako, naka-uniform ako, nakasuot ako ng ID. Kaya lang, dala ko sa sasakyan ay private. Pagdating ko dun sa may tapat ng aksidente, nag-hazard ako, huminto ako, sinisigawan ako sa likod, "Oy, banti ka na, huwag ka nang musisero dyan." Sabi niya gano'n. Tapos may dumating na kamotor, may belt bag. Sabi niya, "Umalis ka na dito, nagkukos ka lang ng traffic." Sabi niya gano'n. Tapos nilapitan niya yung aksidente kasi nag-overtake yung motor, bumangga siya sa jeep. Hindi ako nakipag-argue. Umalis ako. Habang umalis ako, tinatawagan ko yung City Rescue Group para puntahan niya na dito kung madali lang kayo. Kasi medyo hindi maganda yung tama ng lalaki. Dumudugo ang tenga, dumudugo ang ilong at bibig. Umalis ako, hindi ako nakipag-argue. Internal bleeding. Ba't ako nakikipag-argue? Magtatagal ako doon. Maraming osisero. Yun nga yung ayaw natin eh. Hanggat maaari nga, kinokordon yung area na pinag-rescuean. Kasi ang number 1 sa objective ay safety ng respondent. Kung hindi ka safe dyan, huwag kang magpakabayani kasi una, magdadagdag ka lang ng casualty. Yung mga ganong pangyayari, pwede akong bumaba noon. Pwede ko ipalandra yung sasakyan ko. Pwede akong makipag-argue doon. Pwede akong magyabang na tumigil ka, akong head ng ano dito. Pero hindi mo pwedeng gawin. Para ano? Para makilala ka ng mga tao doon, na ikaw palang ganito. Tapos wala ka rin gagawin, tatawag ka rin. Tumawag ka na lang ng ano. Kasi kasama naman yun sa response. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, i-stabilize mo lang at tumawag ka ng medics. Pagka ganun ang protocol natin, kahit na kayo ay nasa RESCO, kayo ay nasa GMERS,
kami na nasa LGU, dapat tayo ay nagkakaintindihan. Kapag sumayaw tayo at sinabi na kaliwa ang hakbang, dapat kaliwa lahat. Hindi pwede, hindi. Nagturo sa amin ganito eh. Galing-galing nun eh. Kaya dapat ganito yung gawin natin. Magkakaroon tayo ng problema. So, paano natin naayusin yun? Dito tayo ngayon magsisimula. So, kailangan namin malaman ano yung mga specialty ninyo. Ilan ang miyembro ng GMERS? Lahat ba yan ay graduate ng BNS at per se? Mayroon ba sa inyo medical? Mayroon bang technical? Pag sinabing technical, anong training ang available sa inyo? Mayroon ba kayong sweep water training? Mayroon ba kayong wasar? Para alam namin na kapag kami ng nailangan, Sir Darwin, padala ka dito ng isang team mo, yung wasar, trained ng wasar. Mabilis mag-mobilize. Ganun ang mangyayari. Kaya naman, ganun din ang mangyayari. Tapos, yung ibang mga gusto pa na, marami actually interesado na mag-ano dito sa DASMA. Kaya lang, kapag tinanong ninyo ako ngayon, ano naman ang ay tutulong ninyo sa amin? Wala pa kaming concrete na plano na nagsasabi na kapag kayo ay mayroong memorandum of understanding sa amin o memorandum of agreement, ito yung nakapaloob. Kami ay tutulong sa inyo para matrain ang mga tao ninyo, para maging ready kayo, at kung kaya namin i-provide pati uniform ninyo, ipoprovide namin. Hindi naman pwede na magre-responde kayo sa DASMA, ang suot-suot ninyo ay Carmona. GMERS Carmona. Partner nila kayo, partner nyo, din namin kayo. So, ibig sabihin, kapag sa DASMA kayo magre-responde, mayroon kayo uniform na pang DASMA. Gano'n lang sa amin. Basic lang yun. Para sa kanila rin, naka-uniform din ng pang-military. Wala naman nakalagay dyan na reservist eh. Palagay yung army. O, papayag ba yung army na masira nila yung army? Hindi. Para hindi masira ang army, magti-training sila. Ipapaintindi nila na ganito yung Philippine Army, ganito yung Reserve Command. Ito yung papel ninyo at ito ang sistema natin. Para sila, kapag sinama sa regular army, hindi mo makikita yung pagkakaiba. Ganon din sa inyo. Yun yung gusto namin ngayon na ayusin. So, ang target namin dito, magre-report kami kay ma'am kung ano yung mga napag-usapan natin. Tapos i-introduce namin. Ngayon, kung mabubuo natin yung RSCOM, kunyari, mga 80 kayo na Bravo Company, tapos kompleto yung GMERS, invite din namin yung iba naming partners, Lions Club, yung Lasallian. Bubuuin namin kayo, tapos magsaset tayo ng isang general meeting with the mayor. Kasi maganda yun eh. Yung nandito si mayor, tapos lahat kayo nakaupo dyan, kompleto kayo. Para once and for all, maayos natin yung plano. Alam niyo kung saan tayo papunta, ano yung weakness natin, ano yung expertise natin. Kasi kung nabuo natin to at nakita natin, teka muna, ang dami-dami natin, pero wala pala tayong training sa collapse structure. Paano pag naglindol? Sino yung marunong na papasok sa ilalim ng building na nag-collapse? Kung mayroon akong trained na tao doon, sino yung magsusupport? Kapag hinila ko ba yung tali ko ng 3 hila, ano ba ang ibig sabihin nun? So, yung weaknesses natin, doon tayo magpo-focus. Kung ano yung kulang natin, doon tayo magpo-focus. Kung ano yung equipment namin, pwede namin kayong invite. Ganito ang paggamit ng spreader cutter. Bago nyo gamitin ang spreader cutter, kailangan mayroong consent ng may-ari ng sasakyan. Kasi puputulin natin yung kanyang sasakyan. Para kapag nag-response tayo, alam natin lahat kung paano gamitin yung spreader cutter. Walang taga-tanawan. Taga-tanawan na. Ayan. Taga-saan ka pa rin? Tanawan. Okay, pala nakatayo ka na. Ayun. So, yun yung kung mabibigyan pa ng pagkakataon naman ng kulat pa dito sa DASMA, gusto ko lang talaga,
makatulong dun sa mga leader natin dito at maisaayos yung yung welfare. Sa military kasi, ang number one dyan ay moral and welfare. Kapag yung tao na yan, ma'am, ay low moral at sinabihan yan, pare, may kudita tayo, sama tayo. Sige, sama ko dyan. Tsaka yung mga yan, pagka yung ay low moral, kung baga sabi ko nga rin sa mga tao, alas 5 ang uwi nyo. Alas 3 pa lang, wala ka ng tigil kung di ka titingin ng relo. Napapauwi ka na, uwi ka na. Pero kapag high moral ka, lumipas na yung alas 5 uwian mo, ako, 5:30 na pala. O sige, bahala na kayo dito, uwi na ako. Pero kung low moral ka, wala kang ginawa. Kung babae yan, nag-make-up na yan, nag-lipstick na yan, kasi pauwi na ng alas 5. Ang malaking diferensya ng tao na high moral at saka low moral. Tapos, ano yung welfare mo? May welfare ka ba na ino-offer sa kanila? Obligasyon namin yun. At yun yung tinitingnan namin. Kahit na sa isang organization, kahit sa gymmers lang, kapag kayo nag-usap-usap, hindi mo maiiwasan dyan magkakaroon ng alitan, inggitan. Kapag yung hindi mo ka sundo ay nanalong presidente, hindi mo yung susundin. Hindi mo lang, busy ako ngayon eh. Meron akong kausap ngayon. Paano mo sila mapapag-isa? Yun ang challenge. Yun din ang challenge sa akin ngayon. Kasi ang Caldremo, 23 na bayan yan. Ang history niyan, half lang yan na nag-a-attend. For the past 10 years na mayroon ng Caldremo, swerte na may mag-attend na 11 or 12 na bayan. At hanggang ngayon, mayroong bayan dyan na bayan lang siya ng Cavite, pero hindi yan nagpa-participate sa mga meetings. O ang huli, nung hinahawakan ko, napasalamat ako bigla kasi mayroong dumating na 17 na bayan. O sabi ng mga dating presidente, mabuti ka pa pag may patawag, may dumarating na ganito karami. Challenge sa akin, bakit? Mayroon pa rin 6 na hindi nagpapakita. So anong gagawin ko? Hihintayin ko silang lumapit? Hindi. Mag-schedule ka, puntahan mo, gulatin mo, dalhan mo ng isang pichi-pichi. Bigyan mo na lang, Sir! Oh, good morning! Pabira, miss na miss ka na namin. Hindi ka na namin nakakita dun sa meeting eh. Kaya ako lang pumunta sa'yo dito. Ito, may dala akong konting merienda. Kain tayo. Tsaka mo siya kausapin. Ano bang problema? Ba't di ka nag-atin? Ako, di namin gusto yung ano niya. Eh, anong suggestion mo? May suggestion ka ba? Pwede ba kita ma-invite sa next meeting? Para ipaalam sa kanila na yung ganito yung problema. Kung magugulat ka na lang, buo na yung 23. Kapag nabuo naman yung 23, problemado ka naman ngayon. Ang dami mong pamimeriendahin. Yan nga yung opportunity coupled with responsibility. Kapag gastos ang nasa isip mo, huwag kang mag-invite na makikipag-meeting sa'yo. Kasi wala kang ibubuga. Magagastusan ka. Explain ka pa rin, dress ka kay misis. Para maiwasan nyo, huwag ka na magpamili. Di ba? Ganun lang. So, yung iba, common sense na lang. But ang objective talaga namin is to ma-strengthen ito. Gusto kong makapag-invite ng maraming grupo. Although marami dyan, mga riders club, nagsisignify sila ng intention. Kaya lang ako may problema, hindi ko sila maharap talaga. Kaya nung ibinigay sa akin ni Mayor yung CDRRM, sabi ko naman, wala akong itatanong sa inyo na iba, kahit na sweldo, hindi ko itatanong. Sabi ko gano'n. Ang ano ko lamang is, bibitawan ko na ba yung 7 opisina na hawak ko? Hindi, sa'yo pa rin yan. So napatingin ako sa langit, Diyos ko, pinapatay niyo na po ba ako? May kasalanan po ba ako sa inyo? So mahirap, masarap na pinagkakatiwalaan, mahirap kasi yung opportunity na yun na binigay sa iyo para pagkatiwalaan, lahat yun may responsibility. At nasa inyo yan, nasa akin yan, nasa atin yan. Pwede ka naman umayaw. Ayoko, di ko kaya. Pero tingnan mo rin, baka kayanin mo. Kaya yun yung mga tao umisa, pinupush ko yan sa limit. Alam ko yung kapasidad mo, uutusan kita ng hindi mo alam.
titignan kita. Ito lang palang kakayahan mo. Meron akong kukunin. Meron ipapagawa. Pare, pakigawa mo nga ito. Dagdagan mo pa, kailangan ko na yung mamaya. Alas 3. Alam mo naman hindi niya yung magagawa. Alam mo naman na hindi niya yun alam. Obserbahan mo siya. Resourceful ka ba? Pwede bang, sir, pasensya na kayo. Ito lang yung nagawa ko. Mula doon, nakita mong nag-research siya, alam mo na nag-e-effort siya at meron siyang potential na matuto. Pero pag sinabi niya, sir, di ako nagpo-push up, ang alam ko lang, set up. Hindi, sige na, huwag ka na mag-push up. Tatanda na lang yun. Pag tinanong mo, anong push up? Hindi ko alam eh. Bata pa ako, hindi ko na alam yan. Mamamatay ka na eh, ang dami mo ng apo, hindi mo pa rin alam yung push up. Kasi hindi mo siya tinuruan. Hindi mo siya in-encourage. Ganun lang naman. So, yung mga bagay na yun ay isang napakalaking challenge sa amin, napakalaking challenge sa akin. Kasi kung minsan, tulad niya yun, Holy Week, lahat naman ng tao gusto magbakasyon eh. Ako, may sasakyan ako. Nagyayaya yung panganay ko, uuwi ako dati ng Bicol, kasi ang girlfriend ko taga Bicol. Ako anak, hindi ka marunong mag-commute eh. Nakapag-commute ka na ba dito na papunta ng Bicol? Hindi pa. Pagtingin dun sa reservation, ang daming requirements, pati antigen. Sabi ko kay Mrs., hayaan mo. Hayaan mo siya magbiyahe. Mula dyan, matututo yan. Ang problema niya, pag natuto yan, lagi na yan magpapaalam. Hindi nga ako nawala ng first time eh. Ngayon pa kaya, second time, third time. O, kaya pag bakasyon na yan, Mami, Daddy, punta ako ng Bicol ha. Sige. Pero pag pinigilan mo, tinakot mo, naku, anak, kilala kita. Lagi ka na nakasuot ng earphone. Wala kang pakialam sa katabi mo. Baka mamaya, nakalampas ka na sa pupuntahan mo. Alam mo yun. Alam mo yung limitation ng... Ako, alam ko yung limitation ng anak ko. Pero, sabi ko, mahirap yan. Kasi, nung ako nasa edad na ganyan, uuwi ako ng Bicol. Dumadaan ako sa bintana ng ordinary na bus. Nakakatalon ako. Bakit? Nag-training ako eh. Nag-training ako. Yung anak ko, hindi. Ngayon, challenge sa kanya yan. Ang daming pasahero, ang daming requirements. First time niya lang magta-travel. First time niya lang pupunta doon. Hindi niya alam yung lugar. Kung yun ba ay Legazpi na, kung yun ba ay Albay na, hindi niya alam yun. Alam niya yun kung may kasama siya. Alam niya yun kapag napuntahan niya kapag araw. Pero hindi yun dapat maging dahilan para hindi mo payagan. Kapag pinayagan mo, makikita mo ngayon, kaya mo pala ng anak ko. Nawalan lang ako sa kanya ng tiwala kasi hindi ko nakikita. Ngayon, kapag nakarating siya doon, bilang magulang, masaya ka. Bakit? Independent na yung anak mo, natuto na. Mayroon pa sa kanyang naituro, hindi man direct. Pero, natuto siya. So, magtitiwala ka na rin, na kaya niya yun. Ganon din sa atin. Sa private, hindi ko kayo minamalit. Kaya sabi ko sa inyo kanina, nagsimula ako trigger man. Diyan niya nagsisimula. Mapera lang kung technical service ka, ito ay nurse, pumunta ka sa army, automatic corporal ka. Ikaw ay pare, dati kang pare, nag-chaplain ka, automatic colonel ang rango mo. Abogado ka, abogado di Campanilla, pumasok ka sa judge advocate, sa judge natin, automatic colonel ang rango mo. Hindi ka dadaan ng private, hindi ka dadaan ng lieutenant. Mayroon mga gano'n na provision. So ako, saludo ako dyan sa military service. Kung minsan nahihiya ako sa mga tao ko na lagi kong ina-example, kami nasa military, ganito eh. Pero kung ang tao ko ay sa IT, hindi ko sasabihin yun na kami nung nasa military. Kaya ako binabanggit kasi yung trabaho namin ngayon ay related sa trabaho ng AFP. Kaya nung minsan niyayabang-ibangan nila ako doon minsan sa isang meeting namin. Sabi ko, saan ba nagsimula ang EOC?
Emergency Operation Center. Saan ba nagsimula? Di ba pattern lang yan sa AFP? Kinokopya nyo lang yung sistema namin. So kung makongopya rin lang kayo, kopyahin nyo na yung buong sistema dito sa AFP. Tapos i-train mo yung mga tao, disiplinahin nyo sila para yung ating sistema ay magawa nila. Otherwise, walang mangyayari. Nakadamit ka lang ng kadre mo, pero pag pinag-prepare ka, para ano yan eh, may sumakay daw sa bus. Mayroong Army, Navy, Air Force, mayroong doon. Pagdating, sir, ticket po sa pong Buds Army. Okay po. Tapos lipat siya doon. Buds Navy. Okay po. Buds Air Force. Narinig mo sibilyan. Buds, ano po kayo? Sibilyan, pero matapang. Buds na rin siya. Ngayon, nagkaroon ng aksidente. Bumangga yung bus. Nilapitan ng konduktor yung mga sundalo. Kasi buds sila. Sir, tulungan nyo kami. Medyo marami tayo. Naku, pasensya ka na, sabi ng Navy. Ang assignment ko kasi sa gali, ako yung tagaluto lang doon ng pagkain. Wala akong alam dyan. Diba? Ang hirap. Ginamit mo siya para makalibre. Tapos kung kailangan na niya, wala na. Ganon kahirap. Yun ang realidad. Yun eh, alam kong alam nyo na, pero kailangan natin i-re-echo yun para ma-refresh tayo. Kung yun ay mga bagong information lang na narinig ninyo, eh maganda. Pero doon tayo tutungo. Yung sinasabi ko, ang bottom line natin dito, magtulungan tayo dito, tulad ng adhikain ninyo sa dalawang magkaibang grupo, kailangan natin tumulong. Pero kailangan din natin ng tulong ng mga nakakakita sa atin. Hindi naman pwede na sanay kami mag-trade planting. Okay, kayo ang papadala namin sa bundok na to. Pagdating doon, may pala po kayo. Ay wala eh. Sino magpo-provide? Same ganon. Ayun. So siguro ay nasabi ko na po sa inyo yung mga dapat kong sabihin at yung mga plano namin. Ang objective lang talaga namin is makausap kayo, mai-present ko kay Mayor kung ano yung napag-usapan natin, kung ano yung plano namin sa CDRRM o para sa inyo, kailangan ko yung support ni Mayor. Ngayon, ibibigyan ko naman kayo ng pagkakataon para kayo naman ang nagsabi. Ano po ba ang issues and concern ng ARESCOM? Ano yung nakikita ninyo na naging common problem kapag kayo ay nag-respond sa amin? Ano yung requirements ninyo na ine-expect sa isang LGU? Once na pumunta kayo dito, pag sinabing doon tayo magkita-kita sa arena, pupunta na lang ba kayo doon individually na mayroong mga motor, ipaparada nyo dito? Hindi nyo ba kailangan ng designated na parking para sa volunteer o lahat ito para sa mga volunteer? Tapos pagdating nyo sa arena, magre-report kayo kay director for instruction. Or pagpunta na lang nyo sa arena, o sige, ikaw, diyan ka, sa pintuan na yan, kayo na lang din ang mundo. Kaya yung organizer, hindi niya alam saan kayo nakapwesto. So mula po doon, ibigyan ko kayo ng pagkakataon para magsalita rin, para alam din namin kung ano yung sistema na kailangan namin i-adapt o sistema na kailangan namin baguhin upang ito po ay ma-address yung lahat ng pangangailangan maliban na kung anong grupo ito galing. So kapag nakita ito ng ibang LGU, ng ibang organization, ang ganda ng sistema doon sa kanila, kasi yung mga volunteer, mag-volunteer tayo doon. Kasi ano yan eh, meron na ako dito isang medyo, hindi ko na maalala kung anong company. Pumunta ako ng FCIE one time, pag-ikot namin. Anong grupo po kayo? Kami yung ganitong grupo. Okay. Paano ano ninyo? Paano pagkain ninyo? Sir po, ano na lang po yung dumating dito sa office? Hindi. Sino nagpo-provide? Pag may dumating po dyan sa PNP, naaabutan kami. Wala kayong pagkain galing sa LGU? Talo nga sila. May natanggap na ba kayong pagkain sa LGU? Wala naman. Basta kung ano na yan, no? Kay PNP, yun na lang.
makiki-share na lang kami doon. Yun ba? Ay ko sige ha, hindi ako nangangako. Tingnan ko na lang kung makakahingi ako ng gasolina para doon sa mga motor ninyo. Kahit na mga tig-3 litro, ganyan. Tatry ko lang. So, siguro, nag-ano sa isip niya, ting! Galing na. Okay na. Kinamagahan, nandiyan sila sa opisina ko. Nangihingi na ng gasolina. Pagkatapos, sabi niya, tsaka isa pa sir, narinig namin si President Duterte, yung daw mga frontliner, may hazard pay. Sabi ko, oo, narinig ko nga rin yun. Eh, ito po yung mga pangalan namin. Pakisama niyo na lang kami sa hazard pay. Ako, nagloko na. Desperado. Eh, kami nga walang hazard pay. Eh, narinig daw nila kay President Duterte na lahat ng nasa frontline ay mayroong hazard pay. Ay, parang, teka muna, parang kailangan natin mag-usap. Sabi ko, kayo ba nag-volunteer dahil may narinig kayo hazard pay? Hindi naman. Pero kailangan din namin yun. Oo naman, kailangan ninyo yun. Pero teka muna. By the word volunteerism, wala yung ine-expect na kapalit. Ang karamihan dyan ay yung sinasabi niyong tulong. Mayroon kami nito, tutulungan kita. Mayroon kami nito, tutulungan kita. Kung sabi in return, nagbigay ng certificate of appreciation, ay salamat. Pinakain tayo, salamat. Oh. Tapos nag-abot ng pang-merienda, naku, lalo ng salamat. Ganun naman. Tayo naman ay hindi bulag at pini sa mga ganon. Kasi ako nga ay galing din sa rank M5. Nagsimula ako sa mababang estado sa military. Hanggang nabigyan ng mga pagkakataon at opportunity. Kaya siguro nakarating kami dito. So, time na nandito ako, gagamitin ko yun para makatulong din ako sa inyo. So, kailangan lang natin ng coordination, communication, para ma-address natin lahat ito. So, bigay ko muna sa inyo, ma'am, sa inyo na muna, kung anong issues and concern ng ARESCOM. Ano po? Kasi tayo ay mag-aalas na sila. Dito na naman po. So,